matagal nang pinalagpas at hindi na dapat palampas pa. Representative Trillanes sa pagsampa ng iba pang anomalya na ginawa ni Sara. The silent majority movement upang mag-file ng kasong plunder, draft at conversation laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pagpaliwanag nito ay ang Presidente, founder ng TSM na si Josie Acosta. Cellphone, palakasan na po boses na. unang umaga. Kami po ng The Silent Majority, Silent Majority ay kaisa sa former Senator Trillanes sa pagsampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Bilang civil society organization na ang hangarin ay ang pag-unlad ng Pilipinas sa pamamaraan ng maayos, tapat, makatarungan, makatao, at patas na pamamaraan. Makulit namin na panagutin ang mga opisyal na nagpapasala sa bayan. Si Sara Duterte ay marami ng pagkakal sa batas, sa konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino. Matagal nang pinalagpas at hindi na dapat palampasin pa. Ang mga reklamo namin ay ang mga sumusunod. 1. Plunder and malversation of 650 million pesos in confidential funds at the OVP and DepEd. This includes the charges already included in Ramil Mantiaga's affidavit. Number 2. Plunder and malversation of 2.7 million of the City's confidential files when she was mayor. Number 3, graft and malversation of 8 billion pesos worth of overpriced laptops when she was DepEd secretary. Number 4, graft and gross incompetence due to the more than $12 billion pesos of forward allowances in DepEd when she was DepEd secretary. Number 5, graft due to the 7 billion unliquidated cap advances when he was DepEd secretary. Number 6, graft and gross incompetence because only 192 classrooms were constructed out of a supposed target of more than 6,000 classrooms. Number 7, ill-gotten wealth and non-declaration in her salary of more than 2 billion pesos of deposits and other assets. Number 8, bribery and corruption because she received money from a drug lord several times while she was mayor of Davao City. Number 9, unfit to hold public office and betrayal of public trust due to the 2 incidents of public knockdowns while threatening to kill President Marcos. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ng VP support Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kinukwestiya sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maayang flood control projects. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nalimas o niwaldas ni Sara Duterte ay mahihakanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Kaya karapat dapat bigyan ito ng parehong posisyon. Pangalawa, na ang pag-usgay ni Inday ay pattern of behavior mula pa nung Vice Mayor siya ng Davao City, nadala niya sa pagiging presidente. Pag-uugali na nakakabahala sa pagpapatuloy niya sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Maraming salamat. Former Senator, doon po sa plunder complaint, ano po yung gano'n na confident? Sir, Kasi mataas po yung threshold. Yes, sige pa, sir. Yan po kayo. Gano'n na confident yung one evidence to Sige po. We are very confident na masasakop ito ng plunder, ng elements ng plunder charge. Ito ay
supplemental lang, no? Lalo na yung sa 650 million pesos confidential funds. Supplemental doon sa na-file na yung mga civil society organizations noong December. Ang kaibahan lang nito ay nasagdagan ng mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. So, lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigyan ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. At bukod pa riyan, marami pang iba pang mga charges na klaro na napakaliwanag na violation ni Sara Duterte. So dito nga natin makikita kasi ito yung lumabas ng hearing, hindi nabigyan ng emphasis sa sobrang dami ng mga anomalya, hindi nabigyan ng emphasis. Pero ngayon, dahil dito sa complaint na na-file ngayon natin sa the silent majority, ay pinapakita natin, hinihimay natin isa-isa ng mga nakaligtaan ng publiko at ng publiko. Sir, the Vice President remains very popular po. As shown by the census release, way more popular than the President. Despite this complaints of plundergraft, malversation, ano yung dahilan? Bakit popular pa rin si Vice President? Given these very serious allegations, ano ba yung dapat maintindihan pa ng tao o yung dapat maunawaan nila? Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi nilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabahan nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging parang aking source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na parang ma-expose yung iba't ibang insidente ng paukurako at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, kumula sila. At dagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay iyamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At papatuloy namin yung pagmumulat sa mga babae natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensya binibigay mo